Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Peanut Gallery Media Network. Isa ito sa mga hinahangaan ko, sinusundan ko na social media page. Napaka honest, napaka impartial, napaka lalim yung mga analysis nila tungkol sa nangyayari sa politika sa ating bansa. Open letter ito ng founder ng Peanut Gallery Media Network, si Mr. Franco Mabanta. Bata pa na negosyante, CEO, na dito ko lang nalaman na very close sila ni PBBM. Kasi itong si Franco Mabanta, public relations expert. Tingin ko sa kanya, isa siyang Marcos loyalist. Dahil nung nasa baba pa si BBM, hindi pa siya naging presidente. Senador pa siguro noon, lalo na nung natalo siya. Itong si Franco Mabanta ang naging PR manager niya. Siya ang nag-create ng kanyang mga social media pages, Facebook ba o sa iba't ibang platforms. At maganda yung samahan nila nung una. But ngayon, wala na. Kaya itong open letter na ito, pagpapaliwanag ni Franco Mabanta kay PBBM na kasi may ilalabas ang PGMN na episode nila kay Attorney Guanzon. Mamayang gabi, abangan natin yon. I will make another vlog. Kaya lang, attract ako dito sa, napakahaba itong open letter. Habang binabasa ko, talagang ramdam ko yung honesty ng Franco Mabanta na ito. At nung nagbabasa ko sa mga comments, napapaiyak ako. Grabe. Ito ang mga kailangan nating media network. Ito. Sabi niya, I think most Filipinos today, from Luzon through Mindanao, believe that the Marcos ship isn't just sinking. Hindi lang papalubog. Kasi ako, the ship is sinking. Papalubog pa lang. Iba ito eh. Sabi niya, many Filipinos today believe that the Marcos ship isn't just sinking. They believe it's already at the bottom of the ocean. Lumubog na talaga. Wala nang pag-asa. And that we all have to wait for 2028 for a political tsunami to emerge from the left or from the south for any substantive systemic change to manifest. Most Filipinos have chosen to give up. Isa na ako. Dati sinasabi, may pag-asa pa, may 3 years pa. Ngayon, I have given up. Hinanda ko na lang sarili ko magtiis hanggang 2028 kasi we voted for the president for 6 years, kaya magtiis tayo hanggang 2028. But yung magbago pa, I have given up. That's my personal opinion. Kaya agree ako dito. Many Filipinos have chosen to give up, to despair, and to view our national circumstances as inescapable and hopeless, as just another thing, yet again, that needs to be sucked up. I refuse to believe that. Sabi niya. I refuse to kneel to the idea of hopelessness. I remain hopeful that you can turn things around. Wow, believe ako dito. As you stand on the shoulders of your father, feeling the breathtaking pressure of a moment that took a preposterous and unfair 40 years to come to fruition, I want to admit to you with a genuine humility, sir, that I once believed in you
possibly more than anyone. And I want to remind you that although the country is where it is, there are still those who believe in you right now, free of any fear, shame, or financial transactionality. They simply believe in you because of how they remember you before all this. For any feelings that have been hurt, and for any feelings that may be hurt moving forward, I am sorry. I mean that sincerely. Good luck, Mr. President. So ito, paliwanag niya kung bakit niya ilalabas na sa ere yung episode ni Attorney Rowena Guanzon na grabe, very ferocious, bombastic ang birada niya kay PBBM. Nung una, nag-alanganin itong si Franco Mabanta na ilabas. Kasi, kaibigan niya si PBBM. Matagal silang nagsama. But then, he decided na ipapalabas niya mamayang gabi. Okay, so, abangan natin. Okay, so, ano ba talaga? Ang barko ng administrasyon. Akala ko dati, it's just sinking. But I agree, now, it has already sunk. Lumubog na. Wala na. Mahirap nang umahon. Kalubog na tayo. Kahit ano pang gawin. Kasi nga, very desperate na eh. Biruin mo, presidente ka, sa hangarin mo lang tumaas ang iyong ratings, magiging reporter ka, announcer ka, ang i-announce mo, calamity loan ng SSS. Oh, mabuti na lang at nandyan si Manong Ted, siguro hindi Manong, mas matanda ko, nandyan si Ading, nandyan si Mr. Ted Pailo na nakakapuna, sabi niya na it's very unprecedented. Baka sa susunod, pati combination, winning combination ng loto, i-announce na rin ng presidente kasi wala naman siyang ibang i-announce. Grabe. Sabi ni ex-Senate President Franklin Drilon is, it's all about ratings. Kasi natataranta na, naprapraning na ang palasyo sa sobrang ratings ng presidente. Kaya ginagawa ang lahat para makaahon. Kaya lang, it's already at the ocean floor ang barkong PBBM. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang matagaan og yero si ate. So mo na nilang balay. Oh, so luoy gid kay sila oh. So mo lang nang ilang balay. So mo na mong gitagaan og yero si ate. Og mo ni ang ilang kahimtang dari sulod. Oh, so ginapuy-an pa ni. So tan-awa ang abuhan guys oh. So makita nimo nga luoy gid kay sila ang ilang kahimtang. Walang nang ilang abuhan. O karon unsay imong masulti te nga natagaan kag yero nga suot ang inyong abuhan luoy kayo mo. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga natagaan mi yero nga maatopan na gid ni among kuan Inyong abuhan. abuhan. O so pila na ni katuig day te? 6 years naman. So 6 years na so ginapuy-an pagyod. So makita gid nimo. O so na kay anak te? Na ako'y anak tulo ka buok. Pila imong edad? 25 So 25. Asa day mong bana te? naa sa Cagayan man. So nagtrabaho siya. So unsa na lang gid ka ang inyong pangunabuhian karon? Gauma man gyapon ni. So panguma lang. So si ate mag-uuma lang sila. So tungod sa ilang kaliso dili sila paka-afford sa yero. So natagaan man si ate. So makahimo na gyud siya og abuhan. Daghan gyud salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw ug sa nagatabang.
O sige ate, salamat pod. Salamat.